Panginoong Jesus ang magbibigay sa atin ng lahat nating pangangailangan. Amen? Sa kulang na iyon, ang sabi nga, babasahin ko po sa Tagalog yung ating monthly verse. Colossians chapter 2 verses 9 to 10. Kaya huwag kayong padadala dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo at naging ganap kayo sa pakikipag-isa niyo sa Kanya na siyang Pangulo ng lahat ng Espiritong namumuno at may kapangyarihan. Ibinigay po sa atin ng Panginoon ang Kanyang buhay. Ibinigay po ang Panginoong Jesus upang maranasan natin ang sinatawag at pangako niyang Christ is the answer. Amen? Hindi natin ito hiningi, pero ibinigay ito sa atin. Ibinigay ito ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang buhay upang ikaw at ako ay makaranas ng tinatawag na kumpletong buhay. Buo, walang kulang, kumpleto, ganap sa harapan ng Diyos. Amen? Maaring sa mata ng mundo, nandoon na naghihirap tayo. Pero sa mata ng Diyos, tayo ay puro at ganap sa Panginoong Jesus. Amen? At ang ating pag-aaralan ngayong umaga, isang buhay na patotoo sa buhay ni Matthew. Kanina sa ating opening, sa ating panalangin, ay ating binanggit ang Matthew chapter 9 verses 9 to 13. Samahan niyo po ako, kinuha ko po yung title sa ating monthly verse na pakikipag-isa sa Diyos. Samahan niyo po ako sa title natin ngayong umaga, Experiencing Union with Christ. Ang nais po ng Panginoon ay maranasan palagi natin yung pakikipag-isa po natin sa Panginoon. At ang isa pong buhay na patotoo dito ay ang buhay ni Matthew. Sino po ba si Matthew? Si Matthew ay kagaya din natin. Ano po? Siya po ay isang tax collector. Kung kilala po at nabasa po natin si Matthew, siya po ay isang tax collector. Sabi po dito sa Matthew chapter 9 verse 9a, pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Matthew na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sa Matthew 9, ang Panginoon po ay nagpagaling ng isang paralitiko sa mga naunang verse 1 to 8. Nagpakilala ang Diyos na siya ay Diyos na nagpapagaling. Amen? Amen. Amen. Ang Diyos ay payaman ng payaman dahil siya ay isang tax collector. Pero maaari din po nakita ng Panginoon at kita nga ng Panginoon na si Matthew ay mayroong kulang. Ano po? Si Matthew ay isang Hudyo. Pero nung panahong ito, siya ay kasanib, kasabwat ng mga Romano. Na noong time na yon, ang Hudyo po ay nasasakop ng mga Romano. Ngayon, bakit kaya si Matthew ay kasanib ng mga Hudyo? Dahil maaaring kulang. Amen? Sa buhay natin, dahil kulang, may mga bagay tayong nagagawang mali. Amen? Siya po ay isang Hudyo na kung saan ay naging kasanib ng mga Romano upang maningil ng buwis. Pag sinabing maniningil ng buwis, sila ay pasagana ng pasagana. Sila naman, ang iba naman ay pahirap ng pahirap. Sila'y nagdudulot ng sakit. Ngayon, kumusta po tayo? Nakaranas na po ba tayo na may nagdudulot ng sakit sa buhay natin? Amen. Yung mga tao na yon, sa oras na ito, kagaya ni Matthew, tinawag sila ng Diyos. Amen? At kung dumating din po sa pagkakataon na ikaw ay nakasakit din, na ikaw ay nasa kalalagayan din ni Matthew, na ikaw ay sabi ngayon ng isa ng kapwa mo, tinawag ka pa rin ng Diyos. Amen? Doon po natin makikita yung kaibahan, kapuruhan ng puso ng Diyos. Sabihin nga po natin, iba ang Diyos ko. Amen? Iba po yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Kita ng Diyos yung kaloob-looban natin. Amen? Naniniwala rin po ba tayo na kita ng Diyos ang kaloob-looban po natin? Amen. Luke chapter 12 verse 7, even the very hair of our head are numbered. Yan. Alam po natin yun, di po ba? Yan po ay bilang ng Diyos. Alam po iyan ng Diyos. Amen?
alam yun ng Diyos at ang gusto ng Diyos, matulungan si Matthew na makaalis sa ganoong sitwasyon. Amen? Kaya sa oras na ito, alalahanin po natin yung mga taong nakasakit po sa atin. Pwedeng tatay, pwedeng nanay, pwede rin mga kapatid, pwede rin anak, pwedeng asawa, pwedeng boyfriend, pwedeng kaibigan, pwedeng kasama dito. Silang mga nakasakit sa inyo, sila po ay tinatawag ng Diyos. Amen? At ikaw na minsan ay nang isa rin naman. Meron po ba ditong nang isa na ng kapwa? Meron. Amen. Amen. Sa buhay natin, talagang dumaan tayo doon sa mga pagkakataon na yun ba? Na ang tama, pilit natin iminamali. Amen? Pero ang Diyos po ay Diyos. Ang Diyos po ay tapat. Pilit, igigiit, sabi nga ang Diyos na may minsan makulit. Pero yung kakulitan ng Panginoon, yun ay kabutihan ng Diyos sa atin. Amen? Alam ng Diyos na kulang ang tao ito, bagaman sa mata ng mga tao, ito'y maniningil ng buwis, payaman ng payaman. Siya'y nakasakit sa akin. Alam ng Diyos na ang mga taong nakakasakit sa atin, higit na kailangan niya ang Diyos. Amen? Minsan din naman tayo personal, okay lang, unti lang naman. Lord, unting sibuyas lang naman, mabubulok din naman. Iuuwi ko na, kasalang. Amen? Mga bagay na akala natin ay konti lang, pero sa konting iyon, sa minsang iyon, ang nais ng Panginoon, mawala tayo sa konting iyon. Amen? Ang gusto ng Diyos tayo ay Kanyang ibangon. Ialis sa mga bagay na hindi naaayon. Amen? Bakit? Ang nais ng Panginoon makipag-isa sa Kanya at maranasan mo ang tunay na kahulugan ng pagpapala. Hindi titigil ang Diyos. 1 Peter chapter 1 verse 20, paraphrase, sa simula pa lang itinalaga na ang Panginoong Jesus upang ikaw at ako ay makaranas ng kaligtasan. Amen. Sa simula pa lang alam na ng Diyos na ikaw ay mang-iisa. Sa simula pa lang alam na ng Diyos na ikaw ay masasaktan. Alam na ng Diyos na dadaan tayo sa mga sitwasyon na hindi natin inaasahan. Pero isa ang sinigurado ng Panginoon bago niya likhain ang sangkatauhan. 1 Peter chapter 1 verse 10, nandudoon na sa simula pa lang ang sa atin ay magliligtas. Amen? Praise be to God. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Ang nais niya, makipag-isa tayo sa Kanya. Ang nais niya, maranasan natin ang Kanyang katuwiran. Amen? At sa pagkakataon na tayo'y nakipag-isa sa Kanya, mararanasan na po natin yung tinatawag na kumpletong buhay sa Diyos. Amen? Ito ang buhay kapag may Kristo dahil siya ang tagapagligtas na totoo. Hindi ang amo, hindi ang bulsa, hindi ang kahit ano paman ang tagapagligtas ng bulsa mo, ang tagapagligtas ng isip at puso mo, ang tagapagligtas ng physical mo, ang tagapagligtas ay ang Diyos. Amen. Lahat ng bagay, anuman ang iniisip mo, wala nang ibang tagapagligtas, makipag-isa ka sa Diyos. Christ is the answer. Amen. John chapter 8 verse 11, ibig sabihin, ang Diyos natin ay tunay na dakila. Sa Isaiah, siya'y ibinilang sa makakasalanan. Amen. Hindi po siya gumawa ng kasalanan, pero siya ay ibinilang sa kasalanan. Siya'y ginawang kabayaran sa kasalanan. It is finished, ang sabi niya sa krus. Ang kailamang na lang natin ay isapamuhay at panampalatayahan ang mga salita ng Panginoong Jesus. He's not after with a man. Hindi after ang Panginoon sa kung anong sasabihin ng tao. He is after of our soul. Amen? Ang Panginoon po ay nakarating sa krus. Siya po ay namatay. Bakit? Dahil hindi niya inalintana ang sakit ng hagupit. Hindi niya inalintana ang sigaw ng kaaway. Hindi niya inalintana ang bulong ng kaaway.
Bagkus nanatili siyang nakikipag-isa sa Ama at sa Espiritu. 3 persons, 1 God. Amen? Sila po, ang Panginoong Jesus ay nanatiling lingkod. Siya ay dumating hindi para sabihin ako'y Diyos, ako'y inyong paglingkuran. Bagkus siya po ay dumating upang tayo ay paglingkuran. Amen? Ganoon po ang Diyos na ating sinasamba. Kaya ngayong umaga, malapit na po tayong matapos. Naniniwala po ako na may mga bagay na talaga namang nagbigay po sa atin ng sakit. May mga bagay na talaga namang hindi natin kayang iwanan. Pero dahil may nagmahal sa atin ng totoo, may buhay na nagbago sa atin. Kasi kahit po ako personally, ako'y isa sa hindi ko akalain na magsasalita sa inyong harapan. I was once there. Naroon ako. Living in relationship, out of marriage, bankruptcy, lying. Na ang pinagsisinungalingan ko ay ang aking sarili. Out of nowhere, umiiyak ako sa Panginoon dahil pakiramdam ko'y ang dumi-dumi ko. Pero pinasasaya ako ng mundo. Ano ho? Pero nung makita ko ang mga anak ng Diyos sa Biblia, nung maranasan ko yung mga questions ng tao, nung makita ko ang mga tao sa Biblia, nung makilala ko ang Diyos na nagmahal at nagbigay ng buhay sa akin, naging madali po sa akin ang pagsunod. Dahil dumating na ako sa pagkakataong ramdam ko ay iniwanan na ako ng lahat ng tao, pero ramdam ko lang kasi yun. That's emotions. At that very moment, ang meron lamang ako ay ang Panginoon na minahal ako. Amen? Naramdaman ko yung pakiramdam na ang linis-linis ko. Amen? Napakiramdam ko ay ang buti-buti ko. Na kahit anong sabihin ng tao ay walang makakagiba. Basta ang mahalaga, may Jesus ako. Amen? Praise be to God. Yun po yung lagi ko pong iginigiit iyan. Ako po ay biglang pinauwi ng aking pamilya noong February. Wala pong emergency flight. Basta sabi ng nanay ko, Tagay, umuwi ka muna. Umuwi po ako. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal sa 8 anak. Ay ako lamang ang walang asawa. Precious. Loved. Amen? Pero isa lang ang hiling ko sa Diyos. Me and my household ay maglingkod sa Panginoon. Amen. Yun po yung aking hiling sa Diyos. Yun yung asawa na hinihiling ko sa Diyos. Yung ang aking pamilya ay makakilala sa Panginoon. Sapat na po ako doon. Amen. Praise be to God. At tapat po ang Diyos. Amen. Verse 13. Humayo ito, inuutusan na po tayo ngayon ng Diyos. Humayo tayo, habag ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Amen. Habag ang nais ng Diyos. Pwedeng magdala po tayo ng magandang bulaklak para sa Panginoon, makatugtog tayo ng magagandang musika, pero kung ang lahat ng ito ay ginagawa natin, hindi out of love, hindi out of mercy, baliwala po ang lahat ng ito. Amen? Ang gusto ng Panginoon, humayo ka, magkaroon ka ng habag sa iba, dadalhin ka ng Diyos sa mga kaluluwa na nangangailangan sa iyo at parehas ng iyong testimonya. Amen? Praise be to God. At samahan niyo po ako. Yan, time out na. Praise the Lord. Samahan niyo po ako sa atin na pong konklusyon. Yan. Basahin ko po ng mabilis. At dahil na kay Kristo Jesus na kayo, itinuring nyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Amen? Amen. Amen. Verse 12, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masamang hilig nito. 2 Corinthians 3:18, basahin nyo na lang po. Nagniningning na tayo sa harapan ng mga tao. May bago, may nabago. Paganda na paganda, pabata na pabata. Verse 13, huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagawa ng kabutihan. Praise be to God. Amen.
Ito po ang inaasahan ng Diyos sa atin. Nais po ng Diyos na maranasan natin yung buhay na iniiwan ng mali at laging nasa tama. Nais ng Diyos na ikaw ay magpatawad at patawarin. Nais ng Diyos na ikaw ay makaranas ng kagalingan. Nais ng Diyos na ikaw ay payamanin. Nais ng Diyos na ikaw ay yakapin. Nais ng Diyos na maranasan mo anuman ang hiling mo sa puso mo. Nais ng Diyos na maranasan mo kung ano talaga ang para sa iyo. Mag-umpisa tayo sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus, sa Kanyang salita, sa pananalangin at pagbibigay ng buhay sa Kanya at para sa Kanya. Amen. Mula sa Kanya, sa kapamaraanan niya, at para sa Kanya. Romans 11:36. All for the glory of God. Amen? Ngayon, tayo po ay tumayo. Tayo po ay mangako sa Diyos. Amen? Ipagkatiwala po natin ang ating buhay sa Panginoon. Minamahal namin Diyos, Abba Father, in the name of Jesus, through the working power of the Most Holy Spirit, Diyos na makapangyarihan. Narito po ang aming mga buhay. Narito po ang aming puso, ang aming kaisipan, ang aming buong pagkatao. Lord, pwede po bang sa oras na ito ay maibigay namin ang lahat-lahat sa inyo? Maipagkatiwala po namin ang lahat-lahat sa inyo. Tayo po'y manalangin. Minamahal namin Diyos. Minamahal namin Diyos. Narito po ako. Narito po ako. Ako po'y umaamin. Ako po'y umaamin. Ako po'y makasalanan. Ako po'y makasalanan. Hindi karapat-dapat. Hindi karapat-dapat. Akin pong inaangkin Akin pong inaangkin ang inyong salita ang inyong salita na kapag kami tumanggap kapag kami tumanggap at kami ay naniwala kami ay na kami makasalanan, kami makasalanan. humingi ng patawad. Humingi ng patawad. Ngayong oras na ito, Ngayong oras na ito. kami po inyong pinatatawad. Kami ay inyong pinatawad. Panginoon, Panginoon, narito po ang buhay ko. narito po ang buhay ko. Nilinis mo, Nilinis mo. nilinis niyo, Panginoon, Nilinis niyo, Panginoon. at minamarapat niyo po At minamarapat niyo po na maging inyong anak. na maging inyong Panginoon, Panginoon. ang aking pong deklarasyon, Ang aking pong ang deklarasyon. aking pangalan Ang aking ay pangalan nakasulat ay nakasulat sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Salamat po, Diyos. Salamat po, O Diyos. Tanggapin niyo po Tanggapin niyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng papuri, pagsamba at pagsamba pagdakila. at pagdakila. This is our prayer. This is our prayer. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. In Christ alone. Ipagkatiwala po natin ang ating buhay sa Diyos, ang ating pamilya, ang inyong asawa, ang inyong mga anak. In Christ alone. Christ alone. I place my trust in Christ alone. I bow down my knees in Christ alone. Gawin po nating panalangin. I surrender all in Christ alone. Kausap po natin ang dakilang Diyos, ang kakaibang Diyos, I put my ang nag-iisang Diyos, trust alone. ang makapangyarihang Diyos. I place my trust in Christ alone. I bow down my In Christ alone. in Christ alone. I surrender all. Ipagkatiwala po natin ang lahat sa Diyos.
ipanalangin mo yung iyong katabi. Sa katabi ko po ngayon, Panginoon, kayo po ang maghari, kayo ang masunod. Mamatay sa kanyang sarili at kayo po ang madakilang. Church, sino ngayon yung gusto mong ipanalangin? Give it to the Lord, yung taong nakasakit sa'yo. Sabihin mo to Jesus, I surrender all. Ang Diyos ay nais pagalingin ang iyong puso. To Jesus, Panginoon, Lord, salamat din po, Panginoon, sa iyong mga salita na amin pong napakinggan, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat. Hayaan mo, O Diyos, na ang mga salitang ito, Panginoon, ay maitanim sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso. Hayaan mo, O Diyos, na itong mga salitang ito, Panginoon, ay dala-dala namin sa amin pong araw-araw na pamumuhay. At ganun din po, Lord God, sa anak mo na ginamit, Panginoon, sa buhay po ni Sister Maria Malabanan, Panginoon. Continue, Lord, to bless her, Lord God. Katugunin mo, Panginoon. Continue to supply, Panginoon, ang kanyang pangangailangan, Panginoon, financial man o material na bagay, Panginoon. Lord, patuloy ngang gamitin mo mightily, O God, sa iyong iglesia, Panginoon. Continue, Lord God, na patuloy na gabayan mo po siya, O God, ng iyong banal na espiritu sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Strengthen her, O Lord
God, in her life, especially spiritually, O Lord God. Lord, salamat po sa kanyang buhay, ganun din po sa kanyang pamilya sa bansang Pilipinas. Patuloy nga, O Diyos, ingatan mo at pagpalain ang mga buhay po nila, Panginoon. At ganoon din po, Lord God, sa mga anak mo na inuna ang iyong kaharihan. Patuloy nga, O Diyos, pagpalain mo ang kanilang mga buhay, Panginoon. Hallelujah! Ang dalangin po namin, Panginoon, kung paano pag-iingat, O Diyos, ang pagdadala mo sa kanila sa lugar na ito. Ganun din po, Lord God, sa kanilang paglabas at pag-uwi sa tahanang ito, Panginoon. Pag-iingat mo ang kanilang maranasan, ang iyong pagmamahal, ang kanilang maranasan, Panginoon. Kaya naman po, O Diyos, maraming salamat. Tunay na tagumpay ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At patuloy, pinangahawakan namin ang iyong salita sa Numbers chapter 6, verse 24 to 26, Lord God, let the Lord bless us and keep us. The Lord make His face shine upon us and be gracious to us. The Lord turn His face towards us and give us peace. May the love of the Father, the grace of your Son Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us now and forever. And everybody say, Amen. So kabiyag, ayan na tayo. Tapos na yung closing prayer po natin. Ayan po. So tapos na yung misa, yung mas nabi. So first time po pumunta dito. Invite ako ng kasama ko sa yate. And like si Kuya Dennis. Ito si Kuya Dennis. So, nagpe-pray sila doon ngayon. Thank you so much for accepting here.